Habang nagkakagulo na ngayon sa Philadelphia after pumirma sa kanila itong si Lebron, ang dami namang mga analyst at former NBA ngayon ang umiiyak dahil mas pinili nga raw ni Lebron yung instant champion contender na team imbis pumunta sa team na may relation sa kanya tulad nga nitong Miami at Cavaliers. Pero si Stephen A. Smith na mainit ang dugo kay Lebron, parang biglang natauhan yata at nag-warning pa sa New York Knicks after pumunta si Lebron sa Sixers dahil ito rin yung possible nga raw maging rival ngayon sa Eastern sa pagbabalik ni Lebron. Sinabi rin kasi sa mga report nung una pa lang na kung hindi sana nag-champion ang Knicks, malamang sa malamang yan talaga ang team na pupuntahan ni Lebron. Ang problema, nag-champion na Si Charles Barkley umiiyak na ngayon dahil mukhang matatabunan ni Lebron kung anong meron siya nun sa Philadelphia na dating former team niya dahil hindi niya nga raw nagustuhan yung naging final decision ni Lebron na pumirma ngayon sa Philadelphia na mayroong solid lineup tulad nila Embiid, Brown, Tyrese Maxey, super team na champion roster pa. Kaya nakikita niya na mas magiging madali kay Lebron kung sakali na makakuha ngayon ng championship title at hindi na nga raw kailangan pang i-compare si Lebron ngayon kay Lebron about sa GOAT dahil sa ginawang desisyon na yan ni Lebron. Pero wala naman sigurong player yata yung pupunta sa mahinang team na walang chance sa title Philadelphia kasi hindi pa talaga nakakakuha ng NBA championship title since 1983. Parang ito rin yata yung reason bakit pumunta si Lebron dyan. Dahil halos lahat ng team na pinuntahan niya, pinag-champion niya mismo. Kaya kung makakakuha siya dyan at least one championship title bago mag-retire after ng 4 decades ng Philadelphia sa ilalim ng Eastern, panibagong history nga raw ang mangyayari kay Lebron, puwera usog. Lalong makikita nga raw na effective pa rin yan na maging leader sa isang championship team kahit nasa 40s na. Legacy lang talaga habol nitong si Lebron Kaya sinabi mismo ni Barkley, kung sakali ito yung pinakamagandang history ni Lebron sa Sixers lalo na sa mahabang drought ng franchise niya yan pa nga raw mismo yung magiging strong evidence sa pagiging legit GOAT niya sa NBA history kung mapa-champion niya. Si Kumi nga mukhang hindi yata nagustuhan yung desisyon ni Lebron, mukhang hindi yan yung inaasahan niya. Dahil mas marketable nga naman talaga nga raw kung pinili sana ni Lebron ngayon ang Miami Heat or Cavaliers, sobrang laking market sana yung madadala niyan Ang problema, minadali kasi ni Kumi yan Tuloy, malayo sa ine-expect niya yung pinili ngayon ni Lebron. Sa poly market kasi nangunguna ang Miami Heat. Pangalawa ang Cavaliers sa top favorite team kay Lebron. Pangatlo lang ang Sixers, pang-apat yung Warriors. Pero mas pinili niya ngayon yung Philadelphia na malayo sa expectation at prediction ng mga analyst. Kaya mukhang hindi natuwa si Kumi sa naging desisyon ni Lebron. Kaya ang makikinabang ngayon sa market talaga itong Philadelphia, wala NBA is a business. Kahit halos 50 million ang mawawala kay Lebron dahil pumirma lang siya ng veteran contract na nagkakahalaga ng 8 million sa 2 years. Hindi na nga raw kasi involved ang pera sa usapan na to kay Lebron. Championship title talaga ang hinahabol niya. Kaya hindi yan nanghihinayang na mawala ng halos 50 million sa isang taon pagpirma niya ngayon sa Sixers. Yung mga teammate niya ngayon sa Philly, si Maxey, Embiid at BJ Edgecombe naglabas na ng social media reaction video na nagpapakita talaga ng pag-welcome nila kay Lebron. Nagkakagulo na ngayon malamang sa Philadelphia Yung iba, hindi pa start ang NBA season, may suot ng jersey ni Lebron na Sixers. Sa ngayon, sobrang taas ng expectation na tinitignan ngayon sa Sixers since nakuha nila itong si Jaylen Brown at ngayon itong si Lebron. Mukhang may nakaredy na ring schedule si Kumi dito sa Philadelphia sa opening game. Di ko na sasabihin kung anong team, alam nyo na yun. Kaya yung pinakamalaking pressure ngayon sa buong NBA, nasa Philadelphia nga raw Hindi na lang kay Lebron ngayon. Ito yung nakikita ng mga analyst after mabuo nila ang super team ngayon. Dahil nung una sa Lakers, si Lebron maraming nagsasabi na kulang talaga ang roster nila para sa championship contention. Yan din yung reason bakit siya umalis dyan. Ngayon, iba na yung sitwasyon dahil may Joel Embiid na dating NBA MVP at isa sa mga elite at versatile center. May Tyrese Maxey, isa sa pinakamabilis at pinaka-effective na scoring guard nila. At may Jaylen Brown na Finals MVP noong 2024 at elite two-way wing at superstar. Kaya halos lahat ng starting lineup nila lehitimong all-star at MVP level.
Kaya nakikitang sobrang lalim ng roster nila at may magandang bench pa. Plus quality role players na magpapalalim lalo sa bench nila eh. Kaya championship or bust ang tinitignan ng mga analyst ngayon habang dumarami yung superstar sa Philadelphia, lalo ring tumataas ang expectation sa mga to. Base sa mga analyst, hindi sapat yung 50 to 60 regular season wins lang ang meron sa Sixers dahil sa super team na nabuo nila. Hindi rin sapat sa Eastern Conference Finals lang. Kahit NBA Final Appearance lang, hindi nga raw nakikitang sapat eh. Kaya para sa Sixers ngayon, isang NBA Championship title ang inaasahan. Wag lang talagang mauusog dahil sobrang taas ng expectation ng NBA League ngayon dito sa Sixers at wag lang aabutin din ng injury itong si Embiid. Ito yung paniguradong makakasira o makakapurnada talaga ng championship push nila eh. Kapag hindi ito nakuha, maraming analyst at fans yung siguradong araw magiging dismayado. Kaya 2 years deal yung kinuha rin yata ni LeBron eh, para may reason pa.